Ayan po at sana manawari ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. Siyempre, itong lahat ng mga subscriber ko, followers at mga viewers, sana mailayo kayo sa lahat ng uri ng sakuna, lahat ng uri ng sakit. At hindi baling sa mga politiko na lang dumapo yung mga sakit na yan na dapat sa inyo, sa kanila lang. At swerte na lamang ang darating sa inyo mga subscriber ko. At dito sa mga politikong dadapuan ito, puro naman kamalasan ang darating sa inyo. Diyan sa mga politikong mga kawatan, kamalasan ang darating sa inyo. Kagaya nga ni Kwan, ni Tikbalang na Tambaloslos, dahil sinasabi ng gwardiya ko kahapon ay bukas daw mamamatay itong si Tikbalang na Tambaloslos. Patay na nga ba? Ha? At hoy, dito nga, patay na talaga si Tambaloslos. Saan daw saan daw nakaburol? Magsalita. Mahiyain kasi itong Mario Joseph. Kaya hindi ka nakakapag-asawa dahil nga masyado kang torpe. Nga si Bangag. Sige nga, kailan daw mamamatay? Sa linggo. Bakit sa linggo? Ano ba ngayon? Biyernes pa lang ngayon Bakit sa linggo? Kasi may magkikita pa sa ni Line sa Sabado, kaya sa linggo mamamatay si Bangag. Okay. So yan po. Sa linggo daw po mamamatay si Bangag. Ayan, nagbabalita lang po ako rito. At lang po dahil po dyan sa mga yan, ay mayroon po tayo natanggap na comment. At ito po, papangalanan po natin para sa ganun ay malaman po ninyo kung sino yung mga bobo at mga tanga. At ang ang comment niya, totoo ba yan? Kasi minsan binabalita mo kayo na patay, ngayon pala buhay pa. Tingnan mo kung mag-comment na rin lang barok pa. At ito na nga po yung sinasabi ko. Di ba? Ulit-ulit ko sinasabi na kapag ka nag-comment ka na hindi mo muna kinikilala yung nagsasalita, ay talagang makukan ka, madadali ka. At doon ay lulutang talaga rito. Yung mga strategy ko, pinalulutang ko lang yung mga tanga kagaya nito. Hindi talaga naiwasan lumutang yung tanga. Ito po, pangalanan ko po ng pangalanan dito yung mga tanga, Itong si Lulu Munsod. Lulu Munsod, ikaw ay certified tanga. Sino ba naman magsasabi? Yung gwardiya ko, nagsasabi na bukas mamamatay si Tambaloslos. Ano yan? Hindi ka nakakahalata. Dito sa mga ganito, una, dito na namin tinitimbang yung mga talagang mayroong utak. Ito, walang kautak-utak to. Dito naman siguro, baka sasabihin na naman niya bukas, magkukumin na yan, bakit sinabi ng gwardiya mo na mamatay si Bangag sa linggo? Tingnan. Tapos hindi naman. Tingnan mo. Yan po, yan si Lulu Munsod. Isa kang certified na ugag. Papangalanan ko ng papangalanan dito para madala kayo. Kasi paulit-ulit ko sinasabi, huwag kayong magko-comment na hindi nyo alam. Ngayon pala, mali na pati kayo, mali na. At nadadamay na kayo dito sa mga pang-aasar. Apektado ka pala sa pang-aasar namin. Dilumutang na tanga ka. Diba? Ito pa si Kwan. Emily Sonico. Emily Sonico, isa ring gago to. Ano sinasabi nito? Ay, wala. Hindi ko na kwan niya. Emily Sonico, isa kang nuknukan ng katangahan. Kayong dalawa, medyo kapain nyo yung mga bilat ninyo, baka mamaya may garapatan na yan. Dahil, kung inyong natatandaan na may alaga ako itong aso na kumakanta, at ito ay
iniimbakan ko ng garapata ito na pagka meron kaming bilat na lalagyan ng garapata, dito nang gagaling ang garapata. Ito yung aso ko para makilala ninyo, ha? Nilagay ko na nga yan sa story ko eh. O, yan yung aso ko. Oh. Yan. Dito sa asong ito, nakatambak dito yung mga garapata. Ha? Na kapag mayroon kaming lalagyan ng garapata ang bilat, kagaya riyan si Rizal maputla ang bilat na yan, puro garapata na yan. At ikaw, Emily Sonico, kunin mo ha. Ngayon lang kita na bigyan ng oras eh. Sonico, Emily Sonico, papangalanan ko yung mga tanga rito. At papangalanan ko rin yun na magkakaroon ng garapata ang bilat. Ayan. So, kapain nyo yan ha. Baka mamaya, napupuno na pala ng garapata yung mga bilat ninyo. Deserve ninyo magkaroon ng garapata yung mga bilat ninyo kasi mga bubo kayo. Ikaw rin, lulumunsod. Lulumunsod. Kapain mo yung bilat mo dahil baka mamaya, ay punong-puno ng garapata yan. Pero huwag kang mag-alala, tuturuan ko kayo ng gamot. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano kaming maglagay dito ng garapata. No? Ayan. So, sige, pa na tayo. Pero sigurado ha, sa linggo mamatay si Bangag, no? Kung may sabi niyan, ha? Hindi ko, panito ha, hindi ka mananagot sa akin. Siguraduhin mo yung mga kinukuha mong impormasyon. Ayan. Marami po talaga yung kwan. Kung hindi nyo nga sabi ko, paulit-ulit yan eh. Hindi nyo naman ako masisisi kung tatangahin ko kayo, bububuhin ko kayo. Kasi paulit-ulit ko sinasabi, wag na wag magko-comment kasi hindi nyo alam na baka iyon ay patibong ko na para palutangin yung mga tanga. Diba? Ay lumutang ka, hindi na pangalanan ka tuloy. Eh sinasabi ko, huwag na magko-comment. Maliban diyan, ayan tuloy, magkakagarapata ka. Ayan. So ayan na po, lumulutang na po itong Leni Robredo bilang makakatapat ni Sara Duterte. Anyway, sino ba naman tayo na para humusga? Lahat naman po yan ay may karapatan na para tumakbo sa kahit ng posisyon. Pero sa totoo lang, salita lang yun na kahit na sino ay pwedeng makatakbo kung basta marunong magsulat, magbasa at residente ka ng Pilipinas, pasok ka. Pero tingnan mo ito, pagka hindi ka kilalang tao, idideklara ka ni George Garcia na nuisance candidate. Tulad ko halimbawa, pag kumandidato ako, mag-file ako ng candidacy, idideklara lang ako ng nuisance candidate kasi nga hindi ako kilala. Pero kahit na mga bobo, yan, basta kilala ka, nakilala ka sa pagiging bobo, wala, diretso ka. Yun nga lang tanong doon kung mananalo ka. Ganun po yan. Yun po ang labanan natin dito eh. Ngayon, hindi ako unang-una wala sa korte ko, wala sa bokabularyo ko ang pasukin ng politika. Unang-una yan. At kung magkataon man, halimbawa, hindi ako magpapakawala ng pira na ganun kalalaki para pambayad dito kay George Garcia para panalunin ako. Ngayon, saan ngo ngayon babawiin yun? Natural, magnanakaw ako. Ganyan po ang kalakaran dito sa atin.
lahat yan, ikukuha nila yan, ipagsasapalaran niyan. Kaya kalaki-laki ng mga gastos ng mga politiko. At pagkatapos maupo yan sila, pag nanakawan din nila ang pera ng bayan, babawiin nila yung mga ginastos ng mga unggoy na ito. Kagaya po nito, mayroon akong naikon dito, na-save. Ito po yung mga tumulong kay Marcos doon sa mga nagbigay ng donation. Kaya yung Robles na yan, nagbigay ng 30 million kay Bangag. Kaya yan tuloy. 30 million 30 million lang yung kanyang binigay. Pero trilyones na po yung nakukuha niya, kinukulimbat niya sa PCSO. Itong magkuha na ito, pakinggan. Huwag na tayong lumayo. Anton Lagdameo, who's now Special Assistant to the President, donated 247.3 million pesos sa kampanya ni BBM. Mel Robles, who was eventually appointed General Manager of PCSO, donated 30 million pesos. Kung sa mga contractors lang, Mr. Rodolfo Hilot Jr. of Rudil Construction and Enterprises Incorporated donated 20 million pesos sa presidential campaign ni BBM and bagged 3.22 billion pesos worth of flood control projects and close to 10.78 billion pesos for a total of 227 projects for the same period of 2022 to 2025. Mr. Jonathan Kirante of Kirante Construction donated 1 million pesos to BBM's presidential campaign. Between 2022 and 2025, his company bagged 76 flood control projects worth 6.77 billion pesos and an overall total of 185 projects worth 12.58 billion pesos. Jonathan is the nephew of Mr. Alan Kirante of QM Builders na kasama sa top 5 flood control contractors. For comparison, ang 888 na nasa top 15 list ni BBM may total flood control projects worth 6.38 billion pesos between 2022 to 2025 and a total of 9.67 billion pesos para sa lahat ng mga kontrata nila. Mas malaki pa ang nakuha ng Kirante Construction kaysa sa 888 pero wala sa top 15. And that of course is a whole different matter and See? Tingnan niyo. Yung Kirante na yan, 1 million lang ang animal na yan na dinonate pero bilyon yung nakuha niyang kontrata sa gobyerno, DPWH. Kaya na grabe talaga. Yung Lagdameo, imagine mo, may pira siyang 240 something million dinonate dito kay Bangag. Kaya lahat talaga yan, magnanakaw at magnanakaw. Para mabawi nila yung kanilang mga ginastos diyan. At ganun po ang kalakaran dito sa atin. Kaya wala nang pagbabago yung buhay nitong mga kababayan nating patuloy na naghihikaw sa buhay. Dahil ganitong sistema ng politika dito sa ating bansa. Siguraduhin ko, maging mayor, lahat yan. Gagastos yan pagkalaki-laki, ikukurakot lang din yan. Mas malaki pa yung sasampa sa kanila. See? Saan pa? Saan pa pupulutin ang mga kababayan natin na ngayon ay mga wala ng masaing? Hindi na po mababago ang sistemang ito kapag ka hindi po tinudas itong mga animal, ng mga politikong ito, ng mga demonyo na, mga magnanakaw pa. Yan yung paulit-ulit kong sinasabi
na sana magkaroon tayo ng presidente na talagang kriminal, yung kriminal na ilalagay sa tama. Hindi yung magkriminal-kriminalan lang na mayroong papanigan. O ngayon, hindi ganun eh. Dapat kriminal ka na talagang tatatak sa buong mundo na ikaw ay kriminal pagdating sa pagka ikaw ay nagnakaw sa taong bayan, mamamatay ka dito sa presiding kriminal na ito. Ganun dapat. Hindi yung alanganing kriminal na may papaborang ka lang din. Kaya sinasabi ko, kahit pa sino ang ilagay ninyong presidente yan, kapag ka hindi nila tinudas itong mga kawatang ito, wala rin mangyayari. Sila ang yayaman. Itong mga kababayan nila ang magsasaper ng kagutuman dahil sa mga buwisit ng mga politikong ito. Wala na po. Sinasabi ko yan sa inyo. Tahasang sinasabi ko yan. Hindi na mababago ang sistema na ito pagka walang kriminal na presidente. Pero ako naman, yung sana kahit hindi presidente, kaya sinabi ko nga, pag nag-file ako ng candidacy, idideklara lang ako ng nuisance candidate. Paano kung marirets yan? Hindi po. Walang pag-asa. Kung itatakbo ko ng politika, itong gusto kong mangyari. Pero kung lang po simpleng-simple lang po gawin kung paanong paunlarin ang Pilipinas. Wala na pong maraming usapan. Isa lang po. Wala pong mga ika na mga sino-sino mga maglalatag ng mga puro salita. Ha? Isa lang po ang plataforma na dapat na panindigan ng may isang presidente. Yung tudasin mo lang lahat itong mga magnanakaw sa gobyernong ito, sobrang sapat na para mapaunlad ang bayang Pilipinas, para mapaunlad ang kabuhayan itong ating mga kababayang Pilipino. Nag-iisa lang po yan na plataforma. Kung tutuusin, wala na maraming kaikikan. Tudasin lang ng tudasin ito, sunugin at sunugin lahat itong mga magnanakaw na ito. Maniwala ka sa akin. Ako nga lang, mabigyan lang ako ng pagkakataon dyan na yung 1 buwan hanggang 2 buwan lang na ma-hire ako ng susunod na presidente. Malas ninyo. Pagka hindi ko kayo na gilitan lahat, swerte yung makaka-escape. Pero sisiguraduhin ko, wala akong patatakasin. Wala akong paiiskipin. Katunayan, nasa imagination ko na dyan sa buong Lunita na yan, paikutan ko ng tubo ng 4 yung dyan, tapos lagyan ko ng mga kadena yan. Bawat mahuhuli na mga kawatan nito, isabit dyan. Isabit. Itali sa kanilang liig ng mga kadena, isabit dyan. Tapos kayong mga sinalanta ng flood control na scam na ito, pumunta kayo at latiguhin nyo ng latiguhin. Dahil hindi natin na agad-agad yan gigilitan. Hayaan na natin kusang mamamatay yung mga yan. Basta nakasabit sila dyan sa kung ilang araw silang nandyan, kung hanggang kailan sila tatagal. Siguro naman yung maghapon magdamag dyan na nakasabit yung liig nila, ewan ko na lang. Gusto kong maranasan nila kung papaano nilang pinahirapan itong mga kababayan ko. Kaya yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Yan, nag-iisa lang yung plataforma kong yan. Wala nang iba.
Ngayon, ito namang, kasi Pilipino naman ay mapagpatawad yan. Pag naisabit ko na lahat yan yung mga kabataan, tapos nag-anunsyo ako rito na, o sige, pumunta na kayo sa Luneta, magdala na kayong latigo, latiguhin nyo na yung mga nagpahirap sa inyo sa baha. Ay, ang iba dyan, sigurado hindi. Hindi yan makikisalay, sabihin pinapatawad na nila yan. Pero sa akin po, walang kapatawaran yan. Hahayaan kung kusang mamamatay yan. So, ibig sabihin, hindi pa rin nabahira ng dugo ang mga palad natin kung yan ang gagawin natin. Ang may kasalanan dyan, yung kadena na nakatali sa kanilang liig at nakasabit doon sa inilatag kong tubo na yan. Tapos itulak-tulak dyan pag untog-untogin niya mga yan. Hindi tayo ang kunyan, hindi tayo ang pumatay. Nakalimutan nilang huminga. Hindi pa rin nabahira ng may mga paraan yan para hindi magalit sa inyong Panginoon eh. Hindi naman ikaw ang pumatay, kusa sila namatay dyan sa initan at nakabitin yung liig nila. Kagaya ano sinasabi ko, ihukay mo yung mga yan, ihulog mo sa isang hukay, tapos buhusan mo ng gasolina, sindihan mo. Kasalanan mo yan, ikaw ba ang pumatay? Hindi. Ang pumatay sa kanila yung apoy, hindi ikaw. Kaya wala ka pa rin pananagutan sa ating Panginoon. Kaya, ngayon pala mga kababayan, total malapit na. Mag-umpisa na po kayong gumawa ng inyong mga YouTube channel. Dahil masaya ito, exciting ito. Maniwala kayo sa akin, exciting ito. Makikita nyo ng pagmumukhang ito. Kung papaanong mangbigti ng mga magnanakaw. Kaya sinabi ko na umpisahan nyo ng gumawa ng inyong YouTube channel para habang binibigti natin yan, i-video nyo na yan, i-upload niyo sa inyong mga channel. I-upload nyo, sigurado makakarating yan sa buong mundo. So, ibig sabihin, kung ngayon, may kasaysayan ang Pilipinas, number 1 na po tayo sa pinaka-corrupt na bansa. Imaginin mo, sikat na tayo. Ngayon, kaya naisip ko, kung sikat na tayo ngayon, pasisikatin pa natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng pangbigti dito sa mga magnanakaw na ito. Kaya sinasabi ko, ngayon palang gumawa ka ng YouTube channel ninyo dahil sikat na tayo sa buong mundo. Ngayon, pag nabidyohan ninyo yan na binibigti natin yung mga yan, lalo tayong sisikat. At ito na ang pagsisimula ng wala ng taong magnanakaw. Dahil pamamarisan na tayo ng buong mundo. Kung gagawin natin yan. Hindi ko iniisip yung pananagutan ko. Sinabi ko ngayon pa lang wala nang pumapatos dyan sa mga kan ko sa mga paghahamon ko ng patayan. 2 taon na ako naghahamon ng patayan dito na may pustahan. Kayong mga saksi na nakakapanood dito, saksi kayo na binibigay ko na lahat ng mga partida. Pero ganun pa rin, wala pa rin pumapatos sa mga hamon ko. Kaya kung wala nang pumapatos, adi gawin na lang natin, gawin ko na lang yung gusto kong gawin. Total, wala pumapatos. Yan ang nga yan. Simple lang po ito. Yung isang buwan, lahat ito makikipagkita kay San Pedro at babiyahe lahat ito sa impyerno, itong mga hayop na to.
Yung pangalawang buwan, yun naman yung pagbawi ko. Pagbawi natin, kasama kayo. Sa mga kinulimbat itong mga ito. Kasama kayo mga subscriber ko. At dito sa mga kababayan natin na halos hindi na kumakain. Kasama kayo. Bawiin natin lahat yan. Dahil lahat yan, mapupunta sa inyo lahat yan. Gagawin ko ba ito dahil may pakinabang ako? Paulit-ulit ko lang pong sinasabi yan. Wala pong sasayad sa palad ko anumang pira na mababawi natin dito sa mga politikong ito. Bagkos sa inyo na mga kababayan kong hirap na hirap sa buhay, mapupunta yung mga babawiin natin. Kung ito nga YouTube channel ko magmula nung sumahod ito, ni centavos hindi pa ako nakakapag-withdraw dito. Bakit? Kasi inilalaan ko lang ito pag tumungtong na 150,000 subscriber itong Birana Live Studio TV, irarapol ko po yan sa lahat ng mga subscriber ko. Itong sahod ko, 4 na taon na pong sumasahod. Isipin nyo na lang yung 4 na taon na sumasahod itong channel ko. Nung huli na pina-check ko yan sa sekretary ko, nasa 5 milyon na. Siguro ngayon, matagal na yon. So sabihin na natin na 7 milyon na ngayon. Lahat po yan mapupunta sa mga subscriber ko. Sa inyong mga subscriber ko. At dito sa sinasabi kong mga pustahan na paghahamon ko, ganon din po, wala pong sasayad dito sa palad ko. Dahil paulit-ulit ko lamang pong sinasabi yan, allergy ako sa pira. Hindi ko kailanman kailangan na ang pira. Noong araw, oo, kailangan ko. Pero ngayon hindi na. At sinabi ko na rin po na pumapangit ako kapag nakakahawak ako ng pera. Kaya mas pinili ko ang huwag na lang humawak ng pera na pagwapo ng pagwapo ako, pabata ng pabata ako, kaysa naman hahawak ako ng pera na uugod-ugod na ako. Oras na humawak pa ako ng pera, masisira ang mukha ako. At itong edad ko na ito, hindi ganito ang edad ko. Sipin nyo nga, 177 years old ko na. Ganito ang itsura ko. So, mas pipiliin ko yung wala akong hinahawak ng pera kisa naman sa hahawak ako ng pera, sira naman ang mukha ko, tatanda ako, na talagang makikita nyo yung literal na 177 years old. Ito po, malapit-lapit na akong ganun Bagamat ito mas matanda sa akin Nasaan na ba yun? Pero nag-celebrate pa ng kanyang birthday pang 250 something. Ito literal na ganito ang makikita nyo sa akin kapag humawak ako ng pera. Ayan 259 years old, nag-celebrate ng kanyang birthday. Yan 259. Ayaw kong makita ninyong ganyan magiging isura ko. Kaya, mas pinili ko na huwag humawak ng pera. Pabata naman ng pabata ako, pagwapo ng pagwapo. Kaya ang daming pumipila dyan ng mga manliligaw ko. Pero natatakot na po akong makipag-girlfriend or makipagrelasyon. Takot na po ako. Baka mamaya, makatagpo na naman ako nung kagaya yung mga nauna ng mga ex ko. Grabe ang tatakaw. Pero hindi naman yun sabay-sabay. Isa-isa lang. Mayroon dyan May naging girlfriend ako sa ingan mo ng yung pinakamalaking rice cooker.
halos isang drum na nga. Uupuan ngayon. Makita-kita mo. Ultimong isang momo, wala kang makita sa kaldero. Nilamon na lahat. So, ikaw ba makatagpo na naman akong ganong katakaw? Hindi ko naman minamasama yung pagiging matakaw. Kaya lang hindi na abnormal yun. Kwan lang yun. Para lang si Kwan yan. Para lang kasi si Bangag yan. Pagka lumamon yung diretso sa kanyang puwet, nagkakaigit-igit, nadugo-dugo na yung lumabas sa kanya. Kasi may colon cancer ng yawa. Kaya Kwan, hayaan ko silang manigas. Pumila sila dyan sa initan. Pero minsan hindi ko rin natitiis, pinapapasok ko rin sila rito. Kasi mayroon din naman akong reception dito. Pinapapasok ko naman at mag-hi lang ako sa kanila. Sabihin ko lang naman doon sa mga tao ko, bigyan nyo sila ng merienda, pakainin nyo. Yun lang, pero masaya na raw sila na yung dadaan ako, makita nila ako. Yan po ang dahilan kung bakit parati ko na sinasabi rito na hindi ko na po kailangan sa buong buhay ko ang anumang pera na lalapat sa mga palad ko. Sobra-sobra na po yung mga blessings na pinagkatiwala sa akin ng ating Panginoon. Sobra-sobra na. Kaya hindi ko na po kailangan ng pera. Yan po ang dahilan ko. Kasi sabihin na itong iba, may comment yan, pakayabang ko naman. Bakit? Kayabangan ba yung sinasabi kong hindi ko kailangan ng pera kahit kailan? Dahil sobrang-sobra na yung mga ibinigay sa akin ng ating Panginoon or ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon? Kayabangan ba yon? Nagiging totoo lang po ako at marunong ako makontento. Hindi kagaya itong mga politiko, bundat itong mga animal na ito, tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw at ang nagiging resulta, yung paghihirap at kagutuman ng itong mga kababayan ko. Yan lamang po yan. At doon po sa mga doon po sa mga makakapanood dito, ayon din sa aking gwardiya, ay sa linggo daw po mamatay si Bangag. So abangan po natin. Pero di ba ngayong araw na ito yung sinabi ng ng gwardiya, bukas mamatay si Tambaloslos. Ito na po eh. So alamin na lang po natin kung saan nakaburol. At magdala po tayo ng magdala po tayo ng tigli-5 labintador. Tapos ipatong natin doon sa kanyang ataol yung kung 10 tayo, tigli-5 labintador, sabay-sabay natin sindihan yun doon sa atol na para bago dumating sa impyerno, gutay-gutay na. O ganun din po itong ito. Pero ayon dito sa aking gwardiya, kasalukuyan na raw po nag-iimpake si Bangag at babiyahe na po sa sementeryo sa linggo. So maraming salamat po at sige, mag-comment na naman kayo yung mga tanga, at hindi nyo naman iniintindi. So para pangalanan ko kayo dito na kung gaano kayo katanga, So maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber. Siyempre, mahal na mahal ko po kayong lahat.